Bagamat alam kong ang sasabihin ko ngayon ay maaring magdulot sa akin ng malaking problema, kailangan ko kayong bigyan ng babala ngayon. Ang katotohanan ito ay hindi lamang makakasama sa ating manakatatanda, kundi pati na rin sa susunod na henerasyon. Sa nakalipas na mga taon ng Pilipinas ay naangkat mula sa sina ng higit sa 36 milyong tonelada ng pagkain na nakakahalaga ng higit sa 35 bilyong piso, at kung isasama ang puslit na produkto, ang dami ay mas malaki. Ang ito ay nasa supermarket, sa mapalengke at kahit saan. Ngunit ang problema ay sa tabi ng maligtas na pagkain may isang nakakakilabot na katotohanan: mayroong napakaraming mapanganib na pekeng pagkain na ginawa sa Sina, at ang ilan sama ito ay nakarating na sa ating bansa. Ito ay hindi lamang isang simpleng pandaraya sa negosyo, kundi isang hindi nakikitang patalim na sumusugat sa ating kalusugan, nagdudulot ng kanser at nagpapaikli ng ating buhay. Hindi ito chismis o eksaherasyon para takutin ang mga tao. Ang pandaigdigang media at ang ahensiyang kaligtasan sa pagkain ng iba't ibang bansa ay nagbunyak na ng nakakagulat na insidente. Dos-dosa ng tonelada ng pekeng bigas na plastik ang natakpuan, maraming batch ng pekeng karne ng baka ang nakumpiska, at libu-libong bote ng pekeng wine ang nabuking. Kahit na nagsalita na ang buong mundo, hindi ibig sabihin na nawala na ang banta sa isang sandali ng kapabayan dahil lamang sa mura o maling paniniwala. Ang mga pekeng pagkain ito ay maring makarating sa iyong hapagkainan. Ang mas nakakatakot ay hindi lamang nito kinukuha ang iyong kalusugan, kundi unti-unti at lihim nitong sinisira ang iyong katawan araw-araw. Kailangan nating malaman ang katotohanan ito at malinaw na kilalanin ang hindi nakikitang kaaway upang maprotektahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Kaya ngayon, ibubunyak ko sa inyo ang 10 sa pinakamapanganib na pekeng pagkain na ginawa sa Sina. Ang listahang ito ay gumulat sa buong mundo at dapat nating tandaan ang bawat isa sa kanila, lalo na ang ikasiyam at ikasampung pagkain na kinakain sa bawat tahanan. Sasabihin ko sa inyo ng detalyado kung paano nila ito ginawa at kung anong pinsala ang idinudulot nito. Kaya mangyaring manatili hanggang sa huli upang maprotektahan ang kalusugan ninyo at ng inyong mahal sa buhay. Bago tayo magsimula, kung nakakain na kayo ng pagkain galing, sina mangyaring mag-iwan ng numerong 2 sa comment section. Masisimula na tayo. Ang unang pekeng pagkain ay bigas. Isipin na lang kung isang araw, habang may hawak kang mainit na mangkok ng kanin at naamoy ang pamilya na bango nito, ang isinusubo mo pala ay hindi na ang bigas na bibigay buhay, kundi isang nakatagong industrial na plastik. Mahirap paniwalaan, ngunit nangyari na ito. Ang bigas na tinatawag na biyaya ng langit at pangunahing pagkain sa Asya ay ginawang isang mura at mapanganib na pekeng produkto. Nakakakilabot ang paraan ng paggawa nito. Dinudurok nila ang patatas o kamote bilang basehan at hinahaluan ng sintetikong industrial na plastik para makagawa ng pekeng butil ng bigas. Sa panlabas, hindi ito makikilala sa totong bigas. Ngunit kapag niluto na makikita ang pagkakaiba. Ang totong kanin ay lumalambot at mabango, ngunit ang pekeng bigas ay hindi naluluto, hindi natutunaw, at nasusuno pa nga kapag nilagay sa mainit na mantika. Sa Nigeria, may toneladang pekeng plastik na bigas mula sa Sina ang nakumpiska sa customs at sa Amerika. Nabigay nga babala ang mga siyentipiko na kapag ang bigas ay inilagay sa kumukulong mantika at natunaw na parang plastik, iyon ay peke. Ang problema ay kung makakain natin ito, ang magiging epekto nito sa ating katawan ay hindi maisip. Kapag ang mga nakatatanda na mahina ang panunaw at bituka ay nakakain ng material na hindi natutunaw tulad ng industrial na plastik tiyak, na makakaroon silang ang pagbabara sa bituka at hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang mas mapanganib pang plastik
ay naglalaman ng mga kemikal na nagdudulot ng kanser na kapak na ipon ng matagal, ay sumisira sa atay bato at immune system. Ang kanin na dapat sana ay nabibigay buhay ay unti-anting nagiging lason. At kung nakakakilabot na ang plastic na bigas mas nakakagulat na ang isang mamahalin at masustansyang pagkain tulad ng karne ng baka ay pineke sa paraang hindi mo maisip. Ang murang karne ng baboy ay ginawang pekeng karne ng baka gamit ang ilang mapanganib na kemikal. Napakawalang yang ang paraan ng paggawa nito. Hinahaluan nila ang baboy ng industrial na paraffin oil na posibleng magdulot ng kanser, nilalagyan ng asin para lumasa at kinukulayan ng pula para makmuhang totong baka. Sa pamamagitan ng panlolokong ito, bumibili ang mga manlolokong murang baboy at ibinebenta bilang pekeng baka sa 3 beses na mas mataas na presyo upang kumitang malaki. Sa Sina, nabunya na may 2 ng tonelada ng pekeng baka ang inilabas sa merkado at araw-araw na ibinebenta sa mga supermarket at restaurant. Kung ang isang pamilya ay hindi sinasadyang makabili at makakain ng karneng ito, ang mga nakatatanda ay may punan ng mga nakakalason na kemikal sa atay at dugo na lubhang nagpapatas ng panganib na makaroon ng kanser. Kung kakainin ito ng buntis, maaring makaroon ng depekto ang bata sa sinapupunan. Ang mas nakakabahala ay ang ugali nating mapilipino na bumili ng murang imported na baka mula sa Sina para makatipid. Ngunit sa likod ng kamurahan na iyon ay may nakatagong nakamamatay na panganib. Ang pagkain dapat sana ay pampalusok ay nagiging sanhi pangsakit sa katawan. At ang mas nakakatakot ay madalas huli na bago natin ito mapagtanto. Nakabili na ba kayo ng pekeng pagkain mula sa Sina? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang pangatlong pekeng pagkain ay wine o alak. Naisip mo ba na habang ikaw ay may hawa na mamahaling wine na inuman at nilalasap ang bahagyang pahit nito sa dulo na iyong dila, sa paniniwalang ito ay mabuti sa puso at sirkulasyon ng dugo, na ang nasalupala na iyong baso ay murang grape juice o mababang kalidad na isinalin lang sa boteng sikat na brand sa Sina. Milyon-milyong boteng pekeng wine ang ibinebenta taon-taon at ang dami nito ay sapat na para magbigay ng babalaang na internasyonal na asosasyon ng wine. Halimbawa, ang mamahaling brand na Chateau Lafite Rothschild ay gumagawa lamang ng humigit kumulang 200,000 bote bawat taon. Ngunit sa merkado ng Sina, milyon-milyong bote ng Lafite ang naglipana. Ang paraan nga paggawa nito ay napakasimple, ngunit nakamamatay. Kinokolekta nga gumagawa ng pagkaang nga nagamit ng botang totong wine, nilalagyan ng murang alak o kahit grape juice at ibinebenta sa merkado sa mataas na halaga. Naniniwala ang mamimili dahil sa bote at label na umiinom sila ng pinakamataas na kalidad na wine, ngunit ano ang resulta? Para sa manakatatanda, sa halip na makatulong sa kalusugan ng puso, ang mababang kalidad na alak na ito ay malubhang sumisira sa atay. Ang wine na dating inireregalo o ininom sa nga espesyal na okasyon ay nagiging sakuna na nakakasira sa kalusugan. Ang alak na puno na nakakalason na kemikal ay sumisira sa atay at nerves at nagpapatas pangang panganib sa kanser. Ang isang baso ng wine na iniinom ng may tiwala ay maring lason pala na magpapaikling ang iyong buhay. Siguro madalas mong makita ang iyong nga apo na masayang sumisipsip sa pamamagitan ng straw at nasisiyahan sa pagnguya ng sago na tumutunok sa loob ng kanilang baso. Para sa mga kabataan, sikat na merienda ito, ngunit ang mapekeng sago o boba sa milk tea na ginawa sa Sina ay gawa pala sa ni-recycle na lumang gulong at sapatos na gawa sa balat. Tama ang maginamit na piraso ng goma ay
ginigiling hinahaluan ng mga kemikal para maging makintap na itim na butil at ibinebenta na parang totoong sago. Ang problema ay hindi ito natutunaw kapag pumasok sa tiyan. Noong 2015, isang programa sa TV sa China ang nagsagawa ng eksperimento. Pagkatapos uminom ng bubble tea ang isang reporter mula sa isang kahina-hinalang tindahan sumailalim, siya sa CT scan at nakita na ang masago ay buong-buong naiwan sa kanyang tiyan, hindi natunaw at punong-puno na parang mga putsil na plastic. Ang eksenang iyon ay gumulat sa buong bansa at nakakaramdam ng pandidiri ang nga nakapanood. Kung inumin ito ng iyong maapo ang nga nakalalasong piraso ng goma ay maiwan sa kanilang tiyan at sa huli ay magiging sanhi ng pakbabara ng bituka, problema sa panunaw at maging pagkalason. Ang paghihirap na iyon ay hindi lamang pasanin ng kabataan kundi ng buong pamilya. Ang kalusugan ng anak at apo ay kapayapaan din ng magulang at lolo-lola. Ang isang inosenteng baso ng milk tea ay maaring maging matamis na lason na naghahasi ng panganib sa katawan sa bawat sipsip. Kaya mangyaring huwag kalimutang ipaalam ito sa iyong maanak at apo. Ihanda ang inyong sarili. Ang susunod na pekeng pakain ay tiyak na kagaganya sa sinuman. Ito ay siopaw na gawa sa papel. Tama. Ang palaman na dapat sana ay karne at gulay ay ginawa sa pamamagitan kang pagbabat kang papel sa kemikal na solusyon, malamang caustic soda bago ito tatarin at haluan ng mantika ng baboy at pampalasa. Ang panlabas ay mukhang malambot at puting siopaw, ngunit ang palaman ay mga piraso ng papel na may lason. Tuwing umaga, maraming manggagawa at empleyado ang bumibili ng siopaw sa tabi ng kalsada. Kinakain ito ng masarap ng hindi alam na basura pala ang kanilang nilulunok. Ang mas nakakabahala ay maraming nakatatanda sa Pilipinas na bumibili ng imported na frozen siopaw para makatipid sa oras ng pagluluto. Paano kung ang ito ay kung ang nakatatanda na may mahinang panunaw ay makakain ng kemikal na nasa papel? Hindi lang ito magdudulot ng simpleng sakit ng tiyan o pagtatay, kundi maaring mawi sa kanser at pagina ng organo. Ang tila inosente at pamilyar na pagkain ay maaring maging dahilan pala ng pagkasira ng ating kalusugan. Araw-araw, kumakain ba talaga tayo ng totoong siopaw o kumakain tayo ng papel? Kung maging ang siopaw ay napapeke ng ganito, may ligtas pa bang pagkain sa mundo? Makakasiguro ka ba ang ika-6 na pekeng pagkain ay pulot o hani? Mula pa noon naniniwala ang mga Pilipino na ang pulot ay nakpapalakas ng katawan, nakpapataas ng resistensya at nakakagamot pang mga sakit sa baga at sikmura. Lalo na sa nakatatanda, madalas itong gamitin bilang natural na gamot para humaba ang buhay. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay mayroong pulot sa Sina na hindi ginawa nga bubuyok. Ito ay ginawa sa mga pabrika gamit ang asukal, tawas, pangkulay at iba't ibang artipisyal na pampalasa. Sa panlabas, ang gintong kulay lapot at matamis na amoy nito ay parang totoong pulot. Kahit ang mga eksperto minsan ay naloloko nito. Ngunit ang totoo, isa lamang itong pekeng blok na asukal na may halong mapanganib na kemikal. Kapag kinain, wala itong anumang nutrisyon at sa halip ay napapataas lang ng panganib ng labis na katabaan, diabetes at fatty liver na mga karaniwang sakit sa mga matatanda. Akala mo kumakain ka nga isang kutsarang pulot para maging malusog, pero ang totoo ay kumakain ka ng pekeng asukal na sumisira sa iyong katawan araw-araw. Ang tamis na iyon ay hindi biyaya ng kalikasan kundi isang nakamamatay na panlilinlang. Kung maging ang isang dalisay at masustansyang pagkain tulad ng pulot ay kayang pagkain ng ganito kawalang hiya, anong pagkain mula sa Sina ang maari pa nating pagkatiwalaan? Malamang nakakain na kayo ng malinaw at makunat na sotanghon. Tuwing may handaan o pesta, itinuturing itong banay at madaling matunaw at angkop sa mga nakatatanda. Ngunit kahit mahirap paniwalaan, ang simpleng sotanghon na ito ay walang hiyang pinapeke sa Sina.
sa halip na kamote o patatas ang mga ganit na negosyante ay naghahalo na cornstarch at industrial na paraffin oil na maring magdulot ng kanser kasama ang pangkulay upang gumawa ng mapula-pulang kayumangging sotanghon. Sa panlabas, walang pinakaiba ito sa totoong sotanghon. Ang gasto sa paggawa ay 40% na mas mura kaya ibinenta ito ng napakamura sa merkado at nilinlang ang mamimili dahil dito 12-12 ng tonelada ng pekeng sotanghon ang kumalat sa loop lamang ng ilang buwan para sa mga Pilipinong nakatatanda ang sotanghon ay hindi nawawala sa mga tradisyonal na handaan. Kung makakain sila ng pekeng sotanghon na may halong paraffin ang magiging resulta ay kakilakilabot. Kapa naipon ang nga nakakalason na kemikal sa katawan ng nga nakatatanda na mahirap nang maklabas ng nga lason tiya ang pinsala sa atay bato at posibleng cancer. Ang pagkaing sumisimbolo sa mahabang buhay at kalusugan ay nagiging banta sa kalusugan at buhay. Talagang nakakalungkot at isang malaking kabalintunaan. Nakakagalit ang pekeng sotanghon ngunit ang pekeng tokwa ay mas ikagugulat mo. Mula pa noon, ang tokwa ay kilala bilang sikat, malusok, mura at masustansyang pagkain. Lalo na para sa mga nakatatanda, ang tokwa ay itinuturing na mahusay na pinakukunan ng plant-based na protina na mabuti para sa puso at buto. Ngunit sa China maging ang malinis na pagkain ito ay naging biktima ng nakakalasong panloloko. Sa halip na soybeans, ang mga pekeng tokwa ay ginawa mula sa murang pulbos industrial na starch, MSG, at iba't ibang food additives. Ang balot nito ay ginayang mabuti mula sa mga sikat na brand kaya nahirapan ang nga mamimili na makita ang pagkakaiba. Ang panlabas nito ay makinis at puti, ngunit sa loob ay walang anumang nutrition at sa halip ay puno nga mapanganib na kemikal. Kumakain ng tokwa ang mga nakatatanda para magdagdag ng protina at magpalakas ng katawan, ngunit ang toto ay lumulunok silang ng lason na walang kwenta na sumisira sa atay bato at sistemang panunaw kapag kinain ng matagal. Ang mas malaking problema ay maraming pamilya ang naktitiwala at bumibili nito kaya mula sa mga bata hanggang sa matatanda ay hindi namamalayang nalalason sila. Ang pagkaing sumisimbolo sa kalinisan at kalusugan ay naging kasangkapan sa pagkasira ng kalusugan sa kamay ng mamasasamang tao. Tokwa na walang toyo parang impossible, pero talagang nangyari ito. Dumako tayo sa ikasiyam na pekeng pagkain. Ang pagkain ito ay partikular na mapanganib dahil isa. Itong napakapamilyar na pagkain na kinakain natin araw-araw sa halos bawat tahanan, nahuhulaan niyo ba kung ano ito tama? Ito ay ang itlog. Ang totoong itlog ay dapat manggaling sa manok, ngunit ang pekeng itlog ay ginagawa sa laboratorio ngang kemikal. Gumagamit sila ngang sodium alginate para gawin ang puti ng itlog. Hinahaluan ng kulay dilaw na lemon na pangkulay at pinapatigas sa calcium chloride solution para gawin ang pulangang itlog at pagkatapos ay binabalot ng calcium carbonate shell sa lawas. Kapag pinagsama-sama ang hitsura nito ay eksaktong kamukhang totoong itlog. Ngunit kapag nilaga, lalabas ang katotohanan. Ang pulanga itlog ay hindi malambot kundi nagiging matigas at kapag itinapon sa sahig ay tumatalbok na parang bola ng goma. Isang nakakagulat na tanawin, nakakakilabot para sa sinuman. Ang mas mapanganib pa ay maraming nakatatanda ang bumibiling ang murang itlog sa palengke dahil nalinlang sa panlabas na anyo nito nang hindi alam na nag-uuwi pala sila ngang bombang kemikal sa kanilang bahay. Kapag kinain ito, walang anumang nutrisyon ang makukuha at puro lason lamang ang maipon sa katawan na nagdudulot ng matinding pinsala sa atay at nervous system. Para sa kalusugan ng mga nakatatanda na dati nang mahina, ang isang pekeng itlog sa hapag-kainan ay maaring maging isang tahimik na mamamatay tao. At kung galit na kayo sa pekeng,
itlog mas dudurugin ng pekeng siwit ang inyong puso. Ang halamang dagat o siawit ay simbolo na kalinisan na tumutubo sa dagat at nagiging bahagi na rin ng masustansyang diet natin. Kahit sa Pilipinas marami na ang nahihilig sa awit para sa kalusugan at inilalagay ito sa mga pang-araw-araw na pagkain o sabaw. Ngunit sa sinalumitaw ang pekeng siawit at ito ay gawa sa industrial na plastic, partikular ang polyethylene at PVC. Ang numipis na pirasong plastic ay pinroseso upang magmukhang sewit at ibinalot sa packaging na eksaktong kamukhang totoong sewit. Mahirap itong makilala ng mamimili. Ngunit kapag binabat sa tubig, malalantat ang katotohanan. Sa halip na lumambot at umasa tulad ng totong siowit, nananatili itong matigas na parang mga piraso ng nylon. Sa kabila nito, ang mga produktong ito ay patuloy na ibinibenta at ang packaging ay may nakaimprenta pang pekeng nutritional information. Ang mataw ay kumakain ng siawit para sa kalusugan tulad ng nga nakatatanda, para sa calcium at mga bata, para sa paglaki. Ngunit kung makakain sila ng ganitong plastic na siawit, lahat ay maaring maging biktima. Ang pagkain ng plastic sa halip na siawit ay katumbas ng paglunok ng lason araw-araw. Ang siawit na may sagradong kahulugan para sa kalusugan ay biglang naging isang kakilakilabot na panganib. At kung makingang siawit ay hindi matitiyak na laktas, ano na lang ang maaari nating pagkatiwalaan sa munong ito na punong peking pagkain? Si Mang Juan de la Cruz, 70 taong gulang, ay namumuhay ng simple sa isang maliit na eskinita. Araw-araw maaga siyang pumupunta sa palengke upang bumili ng kaunting gulay, kaunting karne at isang sako ng bigas sa abot kayang presyo para ihanda ang pagkain ng kanyang pamilya. Isang araw, nang makita niyang may nabubenta ng sinasabing high-grade imported rice sa napakamurang halaga, inisip niyang swerte siya at inuwi ang isang sako. Niluto niya ang kanin at kumain sila gayang dati, pero pakalipas ng ilang oras bigla siyang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at hirap sa paghinga. Nagulat ang kanyang pamilya at isinugod siya sa emergency room ng ospital. Ayon sa pagsusuri, nakakain siya ng pekeng bigas na may halong industrial na plastic na bumara sa kanyang tiyan. Sa kanyang edad, ang isang maliit na komplikasyon ay napakadelikado at maaring magbanta sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, si Maria Santos, 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo, ay nakdusa dahil sa isang karaniwang hilik ng makabataan, ang milk tea. Para sa kanya, ang milk tea ay isang maliit na kaligayahan pagkatapos ng klase at paraan ng pakikisalamuha sa mga kaibigan. Ngunit isang araw nakabili si Maria ng milk tea na may pekeng sago. Noong una ay wala siyang naramdaman, ngunit makalipas ang ilang araw, patuloy na sumakit ang kanyang tiyan at dumanas siya na matinding constipation na hindi gumaling kahit uminom ng gamot. Nang sumailalim siya sa CT scan sa ospital, nakakagulat ang naging resulta. Puno ang kanyang tiyan ng sago na hindi man lang natunaw at naiwan itong parang manga butil ng plastic. Sinuri siya ni Dr. Andres Tan at kinailangan nilang magsagawa ng espesyal na panggagamot. Nakbabala si Dr. Andres Tan na kung nahuli itong tuklas, maaring habang buhay na siyang magdusa sa chronic enteritis o malalang pagkasira ng tiyan. Ang isa pang halimbawa ay ang kwento ni Aling Lourdes Reyes, 65 taong gulang. Dahil mayroon siyang osteoporosis, madalas siyang kumain ng tokwa para makakuha ng protina. Isang araw bumili siya ng tokwa na maganda ang pagkakabalot sa supermarket at tiwala siyang ligtas ito. Ngunit pagkatapos lang makadalawang kain, nakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan, walang tigil na pagsusuka at pagtatay na nauwi sa pagkakadala sa kanya sa ospital. Ipinakita nga pagsusuri na ang kanyang atay ay malubang na pinsala dahil sa pekeng tokwa na walang anumang toyo kundi gawa sa murang pulbos at industrial na additives. Ang tokwa na kinain niya
para sa kalusugan ay naging lason na nagpabilis sa pagina ng kanyang dati ng mahinang katawan. Tatlong kwento, tatlong magkakaibang sitwasyon ngunit may isang pagkakatulad. Walang pinipili ang pekeng pagkain. Ang isang matipit na 70 anyos na lolo, isang walang kamalay-malay na estudyante sa kolehiyo at isang matandang babae na naiingat sa kanyang kalusugan, lahat ay maaring maging biktima. Ang panganib ng pekeng pagkain ay minsan agarang lumalabas at nagiging dahilan para isugot ka sa emergency room at minsan naman ay tahimik na naipon sa katawan hanggang sa bigla na lang sumabog bilang isang trahedya sa ospital. Ano sa palagay niyo, paano kung balang araw ang sarili mong pamilya ay malagay sa ganitong sitwasyon dahil sa isang pagkain na inakala mong ligtas? Kaya paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang ating pamilya mula sa mga nakatagong bantang ito? Ang sagot ay hindi kalayuan. Nasisimula ito sa kung paano tayo pumipili na gahanda at kumakain ng ating pagkain araw-araw. Ang pagkain ang pinamumulan ng buhay, ngunit kung hindi tayo mag-ingat, maari itong maging isang patalim na may dalawang talim. Ngayon gusto kong ibahagi sa lahat, lalo na sa mga nasa edad 50 pataas, ang mga mahalagang panuntunan na dapat ninyong tandaan. Ang unang panuntunan ay laging pumiling ang pagkain na may malinaw na pinamulan. Mukhang simple, ngunit marami pa rin ang natutukso sa nga murang produkto, nga produktong walang tata sa palengke o nga ibinebenta online na walang label. Tandaan, ang mga produktong walang label at safety certification ay parang patalim na nakatago sa likod ng nagbebenta. Hindi natin alam kung kailan tayo sasaksakin nito. Kaya naman siguraduhing bumili sa mga kilalang supermarket o mapakakatiwalaang tindahan dahil ang kanilang mga produkto ay dumaan sa proseso ng pagsusuri. Maaring medyo mas mahal iton, ngunit mas makakasiguro ka. Para sa mga nakatatanda, huwag kalimutan na ang prang natipid sa mga murang produkto ay maring maging daan-daang beses na mas malaki ang babayaran sa ospital. Ang pangalawang panuntunan ay huwag magpalin lang sa murang presyo at huwag maniwala sa eksaheradong patalastas. Ang mataas na kalidad na pagkain ay imposibleng maging napakamura. Kung may nabebenta ng high-grade na baka sa presyo ng baboy o natural na pulot na mas mura pa sa asukal, dapat ka nang magduda. Ang paghahanap ng murang bilihin ang nagiging tulay para makapasok ang pekeng pagkain sa inyong kusina. Dapat tandaan ng mga nakatatanda na ang pamumuhunan sa kalusugan ay hindi kailanman pag-aaksaya. Ang ikatlong panuntunan ay suring mabuti gamit ang mata, ilong at dila. Ang pagkilala sa pekeng pagkain ay hindi lamang ginagawa sa laboratorio. Ikaw mismo ay maaring maging unang inspektor sa sarili mong kusina. Halimbawa, ang totong bigas kapag niluto ay malambot, mabango at pantay ang pag-alsa. Habang ang pekeng bigas ay matigas at kapag pinirito ay nasusunog na parang plastik. Ang totoong baka ay may matibay na hibla, natural na pula. Ang taba ay medyo dilaw at matatak kapag pinindot. Ang pekeng karne ay may hindi natural na matingkat na kulay, sobrang puting taba at amoy kemikal. Ang totong pulot ay may banayat na amoy at tamis at natural na nakikristal kapag nagtagal. Ngunit ang pekeng pulot ay nakakapasong matamis, madaling magiwalay at nag-iba ang kulay. Ang totoong tokwa ay malambot at malinamnam, habang ang pekeng tokwa ay sobrang puti, madaling madurok, matabang o amoy kemikal. Ganun din sa itlog. Ang balat ng totoong itlog ay medyo magaspang at ang pula nito ay malakit, habang ang pekeng itlog ay may sobrang kinis na balat at kapag nilaga ang pula ay nagiging matigas na parang goma.
Ang totong siwit ay lumalambot at amoy dagat kapag binabat sa tubig habang ang pekeng siwit ay matigas na parang nylon at hindi umaalsa kahit ibabat ng matagal. Ang matila simpleng pagmamasit na ito ang iyong magiging kalasak. Sanayin ang inyong sarili na tingnan, amuyin at lasahan ang pagkain bago bilhin. Ang 1 minutong pag-ingat ay makakapigil sa pagpasok ng pekeng pagkain sa iyong katawan. Ang ika-4 na panuntunan ay unahin ang malokal at napapanahong produkto. Mabuti na lang at ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang sariwang produktong agrikultural. Dapat natin itong samantalahin. Ang mga napapanahong gulay at prutas ay mas mura, mas mababa ang panganib sa kemikal at masustansya. Ang mga Pilipino ay may nakagawian nang kumain ng mga sariwang gulay at mga lutong bahay at ito ang ating lakas. Kapag mas umaasa tayo sa malokal na produkto na babawasan ang panganib na makabili ng mapekeng imported mula sa hindi mapakakatiwala ang pinamulan. Ang pagsuporta sa lokal ay hindi lamang para sa kalusugan kundi pagsuporta rin sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang pagkain ng sarili nating pagkain ay ligtas na pamumuhay at ating ipinagmamalaki. Ang ika-5 panuntunan ay panatilihin ang balanseng dieta at bawasan ang mga processed food. Ang nga nasa edad 60 pataas ay madaling tamaan ng sakit sa puso, diabetes at high blood. Kung patuloy silang kakain ng fast food, mamantika at processed foods, dodoble ang panganib. Sa halip bumalik tayo sa tradisyonal na pagkain, kanin, sabaw, gulay, isda, totong, tokwa at kaunting karne. Ang simpleng dieta na ito ang lihim sa mahaba at malusok na buhay. Ang ika-6 na panuntunan ay huwag iimba ng matagal ang pagkain. Maraming bumibilingang, marami para makatipid sa oras, ngunit ang pagkain na nakatago nga matagal ay inaamak nakakabakterya at nawawalang nga nutrisyon. Para sa mahinang panunaw nga matatanda, ang pagkain ng panis ay maaring magdulot ng matinding pagtatay, dehydration o maospital pa nga. Bilihin lamang ang kailangan kainin habang sariwa at lutuin agad. Ang ika-7 panuntunan ay ugaling magbasa ng food labels. Ang maliliit na letra sa packaging, ang sangkap, manufacturing date at expiration date ay ang inyong mapapatungo sa kaligtasan. Kung nahihirapan na kayong magbasa, ugaling magdala ang reading glasses kapag namimili. Kung may makakaibang sangkap o hindi kilalang chemical ay search ninyo o itanong sa inyong mga anak. Ang hindi pagbabasa ay nangangahulugan ng bulak na pagtitiwala sa nagbebenta at napakadelikado nito. Ang ika-8 panuntunan ay magluto sa bahay at bawasan ang pagkain sa labas. Maraming nakatatanda ang mas pinipiling bumili ng luto na dahil pagod o mag-isa lang sa bahay. Ngunit hindi natin nakikita ang sangkap ng pagkain sa labas. Ang murang sabaw ay baka gawa sa industrial na pampalasa sa halip na totong sangkap at ang mainit na siopaw ay baka punong pekeng palaman. Ang pagluluto sa bahay kahit ilang simpleng ulam lang ang pinakasiguradong paraan para maprotektahan ang kalusugan. Ang ika-9 na panuntunan ay pakinggan ang inyong katawan. Ang pinakasensitibong kagamitan ay ang pakiramdam ng inyong katawan pagkatapos kumain. Kung sumakit ang tiyan, nakaramdam ng pagkaampatso, pagdual, pagkahilo o pangangati pagkatapos kumain, hindi iyon normal. Isa itong babala ng katawan na nire-reject nito ang pekeng pagkain o lason. Maraming naisip na nangyari na mawala rin ito mamaya. Ngunit ang ganitong pagwawalang bahala ang nagpapalala sa simpleng problema. Ang pananakit ng tiyan ay maring maging enteritis. Ang pagkahilo ay baka food poisoning at ang allergy ay reaksyon sa masasamang kemikal. Huwag balewalain ang anumang senyales ng katawan. Tandaan kung ano, saan at kailan ninyo kinain. Kung pabalik-balik ang sintomas, alisin agad iyon sa inyong dieta at magpatingin sa doktor. Nakakatulong ang magang pagtuklas para maiwasan ang paglalang sakit. Ang katawan natin ay matalino, tungkulin nating pakinggan ito. Ang huling panuntunan ay maging
mapakbantay ngunit huwag magpadala sa sobrang takot. Hindi natin pwedeng pagdudahan ang lahat ng ating kinakain ngunit maaari tayong maging alerto pumili ng tama at unahin ang kalusugan. Ang pekeng pagkain ay nakakatakot ngunit kung alam natin kung paano protektahan ang sarili, malaki ang mababawas sa panganib. Ang kaligtasan ay nasa ating desisyon araw-araw mula sa palengke, supermarket at sa hapagkainan, lalo na sa mga nasa edad 50 o 60 pataas. Ang pag-ingat sa pagkain ay hindi lamang para humaba ang buhay kundi para masayang makapiling ang anak at apo. Tandaan para hindi mahuwi sa bangungot sa ospital, ang isang murang pagkain ituring ang bawat pagkain bilang mahalagang gamot at gumawa ng tamang desisyon na maglalapit sa inyo sa mahaba at malusok na buhay. Kung tatanungin ninyo ang sikreto sa mahabang buhay ito, ang aking simpleng sagot, kumain ng malinis at maingat at maging mapagbantay sa bawat pagkain sa inyong hapag. Hanggang dito nakita natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mapekeng pagkain plastic na bigas bakang may chemical wine na hinaluan ng juice-siopaw na gawa sa papel sago, na gawa sa gulong pati na ang pekeng itlog at pekeng seaweed. Parang eksena lang sa pelikula ngunit nangyari na ito at maaring maulit kung tayo ay magpapabaya. Ang mas nakakabahala ay walang pinipili ang pekeng pagkain mayaman man o mahirap. Mula sa matatanda hanggang sa maliliit na apo, ang isang maling desisyon ay maaring maging lason sa halip na nutrisyon. Ngunit huwag kalimutan, kaya nating protektahan ang ating sarili. Pumili ng pagkain na malinaw, ang pinamulan unahin, ang mga lokal na produkto suring mabuti gamit ang mata, ilong at dila, pakinggan ang senyales ng katawan. Ang matalinong pamimili at malinis na pagkain ang ating kalasak. Ang pag-alaga sa sarili ngayon ay hindi lamang para mabuhay bukas kundi para masayang makasama ang pamilya ng mas matagal. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng inyong salubin sa comment section. Nakaranas na ba kayo ng pagke o mababang kalidad na pagkain? May alam ba kayong paraan para makilala ang totoo sa pagke? Magbahaginan tayo upang lahat ay maging alerto at sama-samang maprotektahan ang ating kalusugan. At upang hindi mapalampas ang mas mahalagang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng pagkain at kalusugan, mangyaring mag-subscribe sa aming channel na Siglang Ginto.